Hi Capricorn, welcome to Amian Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Lagi ko rin pinapaalala ha, Capricorn, na ang message na to ay, yes, general reading. So, depende kung paano mo siya i-apply sa sitwasyon mo. At, ito ay weekly reading. So, kung makakarelate ka man ngayon, magre-resonate sa'yo, maaaring next week or sa mga susunod ng week is hindi para sa'yo. So, depende yan. Alam mo kung paano mo siya i-apply sa sitwasyon mo. Dahil hindi rin every week is 100% na sure kang makaka-relate sa mga reading. Especially if general ang reading na ito. At para sa mga napadaan sa aking channel, please subscribe, pakita notification bells, share, like, and comment na rin. So, Capricorn, ito ang iyong energy for this week. The Lovers. Ang iyong person's energy, 3 of Pentacles. Ang challenge, 10 of Wands. Future energy, Page of Swords, and ang outcome is 3 of Cups. Wow, ang ganda naman ng iyong, sa ngayon ha, hindi ko pa nakaklarify, pero maganda siya. Ang iyong energy, The Lovers. Invested ka, emotionally, physically, sa relationship na ito sa iyong person. Nakikita ko yan. Yung committed ka talaga. As in pure love. Pure na relationship, pure na pagsasamahan. Yung stability nandiyan dyan. Ang iyong person, 3 of Pentacles. Sinusuportahan niya. Kung ano man yung mga ginagawa mo, binabalik niya. Pero ang iyong person is more on support pagdating sa, let's say, nagpo-provide. Yung emotion, nandoon, pero mas invested ka sa emotion. Kasi minsan ito yung person is may pagka-practical. May mga times na, yes, mahal ka niya, pero uunahin niya muna kung saan siya nagbubuo or bumubuo ng stability niya. Let's say sa trabaho. Diba? Kailangan niya magtrabaho. Paano naman yung mga needs niya or needs mo rin? Siyempre, kaya nga sabi ko practical, minsan busy siya sa ibang bagay. So, kahit na hanapin mo siya, mayat-maya is, not mayat-maya, pero yung emosyon mo is hindi ganun katulad ng emosyon niya. Pero it doesn't mean na hindi kanya mahal. I hope na kukuha mo ibig sabihin. Kasi ikaw 100% anytime andiyan ka. Siya hindi. Pag kinakailangan siya sa trabaho o sa business, dun muna siya. Mamaya ka na dahil may mga time pa para dyan. Yun yung gusto kong sabihin. And then, ang challenge, 10 of Wands. Na minsan, nagkakaroon ka rin ng ng parang, hindi naman duda, kaya lang sa pag-iisip, medyo napipagod na rin yung isip mo ng, ako na lang ba yung laging magpapakita ng effort, na pag siya, gusto niya ako, sa tabi niya, nandiyan ako, nakasuporta ako, pero siya hindi. Ayun, yun yung mga sumasagi sa isip mo nakakasama din sa loob mo. Na tingin mo parang, mas mahal mo siya kaya sa mas mahal ka niya. Na para sa'yo, hindi tama yun. And then, ang future energy, Page of Swords. Hindi ka na makakatiis. So, kung gusto mo magkaroon ng conversation sa iyong person, make sure na wag masyadong sharp or, kumbaga, watch your word. Hinay-hinay. And then, ang outcome, 3 of Cups. So, isi-celebrate nyo lang kung ano yung meron kayo. Gusto mo lang na maging masaya. Gusto mo lang ng may harmony. O pwedeng success na isi-celebrate nyo dahil sa kasipagan ng iyong person. We'll see. Capricorn, ito ang message mo for this week. Clarify natin ang The Lovers. Queen of Swords, the Magician,
and Four of Pentacles. Capricorn, alam ko namang mahal na mahal mo kung sino man tong involved dito. Pero may mga time na masyado kang gusto mo yung sinasabi mo o yung iniisip mo is mangyari ngayon na. So, kung gusto mo na nandiyan siya lagi 100% sa tabi mo at hindi niya matupad kung nangako man siya, ando doon na yun ang gagalaiti ka na. Dahil nga sa sobrang pagmamahal mo na nagiging cause na ng pagkokontrol. So, nagiging controlling ka ng hindi mo namamalayan. Parang nagiging dominante ka na. Minsan, hindi ko naman sinabing lagi. Pero yung control, na kailangan gawin mo ito, kailangan ganito isang relationship, ganito. Kumbaga, meron kang parang sinusunod na rules na kailangan laging ganun. Well, hindi po pwedeng ganyan. Ang sinasabi rito, may mga time na ang iyong person is kailangan din na i-prioritize yung iba ring importante or kailangan niyang pagtuunan ng pansin. Which is mahalaga para sa inyo. So, ang kailangan niya is yung pangunawa mo. Yun ang ibig kong sabihin. And then, ang iyong person, kasi minsan ang nakikita ko pa rito is, di ba nga may pagka-controlling ka na hindi mo namamalayan. Dahil gusto mo may mga rules kang sinusunod pagdating sa isang relasyon. Parang tradition mo na kailangan ganito araw-araw o kailangan may mga sinusunod ka eh. Kaya ang mood mo is hindi siya consistent. Andyan minsan masaya ka, minsan mapagmahal ka, minsan naman hindi ka makausap ng matino. Your person, Three of Pentacles. Ano ba to? Bakit Five of Cups, Four of Wands, and Ten of Cups. See? Nasasaktan si person mo pagdating sa mga ganyang issue. Na parang sa kanya, ang lagi mo nakikita is yung mga nagagawa niyang minor lang naman na kasalanan. Kumbaga, hindi niya sinasabi sa'yo na nasasaktan din siya. Kasi itong taong to is nakafocus din siya sa pangarap ninyong dalawa. Kung ano yung gusto mo sa isang relationship, stable, long-term, may magagandang nangyayari sa buhay, like magandang bahay, maluhong, not really maluho, pero yung kaya nyong i-afford kung ano man yung gusto nyo, gusto niya rin ng ganun. So, hindi lang ikaw yung nangangarap, parehas kayo. Kaya lang, when it comes to emotion, hindi siya ganun ka-open. Ganun na lang. Ikaw kasi masyado kang open eh. Siya, hindi man, pero sa ibang bagay, doon niya ipinapakita na importante ka sa kanya. And then, ang challenge is Ten of Wands. May time na napapagod ka, umintindi. Kasi nga, may pagka-controlling eh, na energy ka rin eh, nang hindi mo namamalayan. Four of Cups, the World card, and the Three of Cups, which is nandirito sa iyong outcome. Kung gusto mo raw ng tuloy-tuloy na magandang samahan, may harmony, yung sistema mo na sa tingin mo, yun yung tama sa isang relationship, baguhin mo raw yun. Kasi nagkukos sa'yo ng pagkadismaya. Hindi mo nakikita yung mga bagay na maganda kasi nakikita mo, yes, pero may mga times na hindi mo nakikita. Dahil nakafocus ka sa dapat ganito, bakit siya hindi sumunod sa gusto ko. Alam mo yung marami kang katanungan. Kumbaga masyado kang demanding. Hindi araw-araw, hindi lagi, pero may mga time na gano'n na nangyayari na nagkukos din ng tampo o sama na loob sa person mo. Pero hindi niya sinasabi. So, it's time now. It's time na raw para may magbago. Kung gusto mo ng dire-diretso yung ginhawa o harmony na meron naman talaga.
And then, ang Page of Swords, in the future na energy. So, kung gusto mo ng panibago na sitwasyon, may naiisip pa nga ako rito eh. In the future, ang gagawin mo, andiyan i-stock mo tong person mo. Magmamanman ka. Yeah, because Page of Swords is stalking energy. Mag-uumpisa ka ng magmanman. Dahil akala mo kung saan siya busy. Pero see, busy siya sa inyong pangarap. Yung binubuo niyang pangarap para sa'yo. So, Page of Swords, which is Queen of Wands, Five of Wands, and the Fool. Okay. Wag pa dalos-dalos ha, Taurus. Kasi nakikita ko yung pagiging matalas na dila at yung mga gagawin mong parang pag-i-stalk o pamamanman sa taong ito, hindi maganda magiging resulta niyan. Baka in the future, magulat ka. Biglang mag-ask ka ng cool off muna tayo. Dahil parang matatapakan yung ego niya. Na para sa kanya, wala siyang ginagawang masama. Pero sa'yo, ando doon yung nagdududa ka hanggang sa parang in-stalk mo na siya. Nagmamanman ka na. Na hindi mo nga alam na para ka na rin nagko-control. Kasi parang ang energy mo in the future, bahala na, I don't care. Gagawin ko kung ano yung sa tingin kong tama. Kung itong taong to may ginagawa sa akin, mas maganda nang makita ko sa mata ko mismo. Hindi ko nakita may magandang kahihinatnan. So, watch out. Aware ka dyan, Capricorn. Be aware. And then, Three of Cups. Pwede natin makita kung ano yung outcome, ha? Kasi pwedeng maiba to. Kaya nga sabi ko, those energies is pwedeng maiba. Depende yan kung papaano mo siya pagdidesisyonan. Kasi may free will tayo. So, Three of Cups. Seven of Pentacles, Eight of Wands, and the Nine of Wands. Okay. Be patient daw. Kung ano man yung gusto mo, which is yung success, harmony sa relationship, yung talagang stable. Kailangan mo maging matatag. Kung maaari, wag mong pairalin yung galit, yung emosyon. Kasi itong taong to is, gusto niya yung pinaghirapan niya, makikita niya na yung resulta. So, kung ano man yung pinagkakaabalahan niya ngayon, ito yung matagal niya nang pinag-exerta ng effort. At ngayon, kaya niya pinagtutuunan ng pansin dahil andirito na siya sa waiting mode na kung ano man yung mga reward na matatanggap niya, rewards. So, kung success sa relationship na to hinahanap mo, yes, meron. Pero kailangan mong suportahan kung ano man yung ginagawa ng iyong person. Kailangan ng damayan, respect, at support sa isa't isa. Okay. Ano ang last message para kay Capricorn? A flame that once dimmed will soon be reignited, burning brighter than before, rekindling the passion that was thought to be lost. So, yung pagdududa mo, iwasan mo na yan kasi wala talagang ganun. At kung ipapakita mo na nandyan ang support mo sa iyong person, ang iyong emotion is still there, mas lalo pang mag-i-spark at magpo-progress kung ano man yung relationship na meron kayo. Kasi mapapatunayan ninyo sa isa't isa na ganun katibay ang samahan ninyo. Ngayon, Capricorn, ito ang iyong reading. I hope nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!